Usap-usapan pa rin ang mga binitiwang paratang ni Senator Amy Marcos laban sa kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kaugnay niyan, makakausap natin via Zoom si Attorney Antonio Pido, ang Chief Presidential Advisor ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Magandang hapon po, Attorney Pido, at welcome sa Arangkada Balita. Magandang hapon din po, Miss Ninya. Magandang hapon po. Alright, Attorney, ano po ang inyong reaksyon dito nga sa mga paratang ni Senator Amy sa kanyang kapatid, no? Sa kanyang mas nakababatang kapatid? Kasi kumbaga, kung isipin mo, hindi naman siya nagpakita ng ebidensya, hindi naman siya nagsabi na kakasuhan niya or something. So kumbaga parang naglabas lang siya ng kumbaga sama ng loob niya or what? What do you think motivated her to do this? Tama po yan. Dahil ako po ay inimbitan ninyo bilang Chief Presidential Advisor ng Integrated Bar of the Philippines, kaya ako po ay magsasalita bilang isang abogado. Opo. So, yun pong mga binitawang salita ni Senator Amy Marcos, with due respect to her, wala pong pakinabang yun sa husgado. Paggagamit na ebidensya sa husgado o kahit sa isang preliminary investigation man lang. And attorney, no, marami din nagsasabi sa social media or kahit saan po, sinasabi nila kung pwede daw ba maituring na parang sort of parang destabilization yung ginawang hakbang ni Senator Amy, lalo na ginawa niya to sa harap ng libo-libong mga dumalo dun sa rally po na iyon. Ay mahirap kong i-categorize agad-agad na destabilization sapagkat sila ay magkapatid eh. Ang mga binitawang salita ni Senator Amy at sa napakinggan ko ay wala naman siyang sinasabi na ang mga nakikinig ay dapat huwag nang maniwala sa gobyerno. Hindi naman po niya sinabi yun eh. Ang sinabi lang niya sa kapatid niya ay umuwi na tayo. Kumbaga parang, yun nga, tama po kayo, wala naman sinabing ibagsak ang administrasyong ito, wag na nating suportan, palitan na, wala namang ganun, ano, na magsasabing baka inciting to sedition. Kumbaga, siniraan lang niya yung kapatid niya eh, parang ganun. Parang magkapatid na nag-uusap na may hawak na microphone eh. So pwede siya ang kasuhan? Was not even more a political speech eh. I do not consider her statement as political statement. Opo. Consider her statement as being given by an older sister to a younger brother. Yeah, but which lasted several minutes, almost 30 minutes ba, no? But anyway, ano po sa tingin nyo at bilang abogado from a legal perspective? Kasi ang sabi ng Malacanang ay hindi raw nila papatulan itong mga sinabi ng kanyang ate, no, ng kanyang manang. Ano? Pero from a legal perspective, pwede ho ba na kasuhan or anong kaso maaring isampak laban sa kanyang ate sa mga binitiwan nitong mga salita? Ay mahirap din po yun na masabi na basta-basta makakapagsampa dahil doon sapagkat kung meron mang kaso yun po ang tinatawag natin na libel, ano? Cyber libel kung lumabas sa social media. Pero para maging libel, kailangan mayroong malisya. Opo. Importante po na ang nagsasalita ay ang intensyon niya ay malisya, malisyoso o malisyosa ang kanyang sinasabi. Pero mahirap po yun masabing may malisya siya sapagkat parang nakakatandang kapatid na nagsasalita sa nakababatang kapatid. Opo. So, dahil sila ay magkapatid, mahirap masabi na may malisya yung sinabi niya. Oo nga po. Eto, attorney, no, kung yung kay Senator Amy Marcos ay sinasabi niyo wala namang sinabi pabagsakin yung gobyerno o mag-ano. Pero yung eto naman, si Congressman Kiko Barzaga ng Dasmariñas, Cavite ay
kinasuhan ng inciting to sedition. Kasi siya naman ay nananawagan ng withdrawal of support. Napaulit-ulit niya itong ginagawa kahit na kinasuhan na siya ng CIDG, pero dito sa recent rally sa White Plains, sinabi niya uli ito. Eto ho, pasok ho ba to talaga doon sa inciting to sedition? Maaari po. Maaari po sapagkat ang inciting to sedition sa ating batas ay nag-uudyok ka sa mga tao na huwag nang magsuporta sa gobyerno. Opo. Huwag nang maniwala sa gobyerno. Yun po ang inciting to sedition. So, depende na po yan sa mga prosecutor natin na kalap sila ng ebidensya Opo. para lahat ng elemento ng inciting to sedition ay ma-establishar nila. Sapagkat alam naman natin sa criminal cases, kailangan ang prosecutor o ang nag-uusig, nagreklamo, ay ma-prove niya lahat ng elemento ng crime. Opo. So, inciting to sedition, so ibig sabihin, mga pananalita na nag-uudyok sa mga nakakarinig o sa audience niya kung siya ay nasa entablado na huwag nang magsuporta sa gobyerno. Withdrawal of support from the government. Yun po ang elemento na dapat ma-prove ng mga nagpo-prosecute dyan. Opo. Oo. Alright. Maraming salamat po, Attorney Pido, ang Chief Presidential Advisor ng IBP or Integrated Bar of the Philippines. Salamat po, Attorney. Salamat Maraming po. salamat din po.